Panginoon at dakila sa lahat, salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, sa aming Sunday worship. Salamat sa tagumpay na gawain at ngayong oras na ito, Panginoon, ang aming pupatuloy sa aming pag-aaral, sa aming talakayan sa Isaiah 64. Sa huling bahagi na ito, Panginoon, Ikaw po ang manguna, sumama sa amin at Ikaw ang maitaas at mapapurihan, Panginoon, na may mga kapatid sa online ay sabay-sabay kami matuto at ito ay aming maipamuhay at maibahagi sa iba. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan, magandang gabi, Princess. Yan. At syempre sa mga kasama natin sa church at sa online, no? Kahapon nga po. By the way, 2 days po, no, na ako ay wala kasi nga po ako ay nasa namin, dito, 10th Grand Alumni, no? Kaya po si Pastor daw muna yung siya muna nakiusap muna ako kay Pastor Dom at yun nga po. Natalakay niya kagabi yung verses 10 and 11 na ito nga po ay tumutukoy sa pagkawasak ng mga establishmento sa Jerusalem, no, lalo na yung templo at yung mga mahalagang establishmento doon, no, at lalo na yung buong lungsod syempre na ito nga po ay nagmistulang disyerto at yung pananabik ng propeta Isaiah para sa kanyang bayan, no, na yung sitwasyon ng pagkasira ng pagkawasak ng Jerusalem at dito nga po ay tinutukoy sa 10 and 11 yung wasak na kalagayan ng Sayon at ito ay inilarawan bilang isang malungkot na sitwasyon, isang kasalukuyang estado ng Israel na nakatuon nga po doon sa pagkasira, no? Ito ay kumakatawan sa hindi lamang physical kundi spiritual na sa pagkasira, no? Ito yung epekto o resulta ng kasalanan na patuloy nga pong naipamuhay ng mga Israelita noon, no? Sa panahon na ito na yun nga po, sila ay nasakop, nabihag at ito nga ay nakita nila na noon sila ay bumalik mula sa pagkabihag, ang bansa nila ay, ang lungsod nila ay totally walang magandang makita, no? Ayan, so ito ay isang madamdaming pagpapahayag ng propeta Isaiah at na mas nagbibigay ng bigay diin sa epekto ng kasalanan, no? Especially yung nagpatuloy ang mga Israelita sa pagsuway at pagtalikod kay Yahweh. At ganoon din, ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng spiritual at moral na pagkabulok, no? Dahil nga po sa tindi ng kanilang naging kasalanan sa Panginoon ay ito yung naging resulta or yung naging kahinatnan ng kanilang pagsuway. Sa verse 11 naman, sinabi dito, ang aming banal na magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno ngayon ay sunog na at ang lahat ng lugar ng kawili-wiling at pagtipunan ay wasak ng tuluyan. At yun nga po, no, yung pagkasunog at pagkasira ng mga templo ay sa pamamagitan ng mga nanakop na bansa at dito ay pagbalik nga nila nakita nila talagang totally parang disyerto naging itsura at ang talatang ito nga po ay tulad ng verse 10 ay pagpapatuloy ng isang madamdaming pangyayari, no? At dito makikita na ang pagdadalamhati at pananabik ng propeta Isaiah para sa kanyang bayang Israel na yun nga po, no, ipinapahayag nito yung pagkawasak ng templo at dito ay yung pagbagsak ng spiritual na pundasyon ng Israel, ng Jerusalem. At ito ay pagpatuloy pa rin ang pagsusumamo para sa banal na intervention ng Diyos at isang paalaala na
ang patuloy na pagsuway o paggawa ng kasalanan ay nagdudulot ng matinding kaparusahan, no? At yun nga po, ito yung naranasan nila sa pamagitan nga po ng kanilang o sa kadahilanan ng kanilang kasalanan. At dito ang propeta Isaiah ay patuloy na nagsusumamo, may pananabik at nananawagan ng tulong, no, mula kay Yahweh para sa kanyang bayang Israel. So, bilang mananampalataya, tayo patuloy na pinapaalalahanan ng dalawang talatang ito na tayo ay pinapaalalahanan sa kabigatan, no? Kabigatan ng kasalanan. Kung ito'y ating nababaliwala, no, yung salita ng Panginoon ay asahan natin na mayroong mga darating na kabigatan. Ito'y kapalit siyempre o resulta ng ating pagwawalang bahala. So again, ito'y naghihikayat sa atin sa isang pananaw na may pag-asa, no? Ano man na maging sitwasyon, dumaan man tayo sa sitwasyon na mabigat at nakaranas tayo ng sobrang hirap, tandaan natin sa dulo nun, ang Diyos pa rin ang kailangan natin. Ang Diyos pa rin ang ating tatawagin sa sa sitwasyon na meron tayo. Tandaan natin siya ay makapangyarihan at dito nga po, no, muli niya itatayo at ibabalik ang dati, no, ang dating mga nasira dito sa bayan ng Jerusalem. So sa verse 12, sa last verse ng ating Isaiah 64, ito nga pong talatang ito ay isang pakiusap, pangwakas na pakiusap na ng propeta, no, para sa banal na habag ng Diyos para sa kanyang bayan. At dito ay sinabi dito, no, pagkatapos ng lahat ng ito, Panginoon, pipigilan mo ba ang iyong sarili? Mananahimik ka ba at parusahan kami ng walang sukat? Siyempre, ang sinabi dito ng propeta sa verse 12, sa ibasalin, O Yahweh, pagkatapos ng mga nabagay na ito, ano yung gagawin? Tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan? So makikita natin, no, yung tanong na may pananabik, may pagsusumamo ay talagang ito yung tindi, no? Tindi ng sitwasyon ng kanyang bayan at talaga namang nandun yung kanyang panalangin, no? Yung kanyang pagsusumamo, yung kanyang pagtawag kay Yahweh na nahihirapan ang bayan, sana mayroong pagkilos or dinggin ang kanyang dalangin. So ito nga po ay isang pangwakas na pakiusap ng isang may taos-pusong panalangin matapos isalaysay ang pangwasak ng Jerusalem, ang templo at ang mapaminsalang mga bunga ng kasalanan ng Israel. Ang propeta ay direktang nananawagan po. Nananawagan kay Yahweh at nagtanong. Yun nga po, nagtanong na mananatili ka bang tahimik, no? At siyempre yung panalangin is yung tulungan ang kanyang bayan. So ano ang iyong gagawin? No? Yung tanong ni Propeta Isaiah. Pero dito nakita natin ay tila isang pahayag nga na po na na talagang may sobrang o masidhing nabibigatan, no? Talagang alam niyo yung sagad na tanong na, Lord, wala pa ba? Sobrang hirap na kami, parang gano'n, no? Nandun na sila sa frustration, no? Yung sobrang kabigatan ng kanilang nararanasan. At ito yung pinatutukuyan dito na ito nga po sumasalamin sa isang pakiramdam ng pagkaapurahan o pagmamadali, no? Urgent, immediate action ng Panginoon, no? Na dalangin nila yung banal na intervention nga po ni Yahweh. At ito ay nagbibigay kahalagahan ng patuloy na pagdepende sa Diyos, no? At hindi pagsuway. So dito ay
tatanong ang propeta. Pagtatanong siya na kung siya ba'y mananatiling tahimik o hahayaan niya na ang parusa ay magpatuloy sa kanyang bayan, no? Baga, forever yung kaparusahan. So, again, makikita natin yung paghingi niya ng awa, no? Nakakaramdam siya dito na paghingi ng awa na yun nga po, nakaugat nga po sa pag-asang may gagawin ng Panginoon, yung banal na intervention at yung patatawarin niya, no? Upang magpatawad at ibalik ang kanyang bayan. But again, alam natin na ang Diyos ay sa ating mga nakalipas na pag-aaral ay kanyang ibabalik, no? Doon nga sa Isaiah 61:62, no? Magniningning ang kanyang bayan sa pamagitan niya, no? At yun nga po, dadakilain at yung walwalhatian ang Panginoon. So dito maaari makita o isipin na nagpapakita ng kawalan o kakulangan ng pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na baguhin o tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang laman ng mga panawagan na tinalakay sa nakalipas dito sa 10 talata, no? From verse 2 to 11, yung pagsusumamo. So makikita rin natin na sa aspeto ng pananampalataya, dito po, no, mas pinapakita ng propeta Isaiah ang kanyang pagtitiwala, no, yung pag-asa niya sa Diyos. At dito ay alam niya, no, although nandun yung pagtatanong, pero meron siyang gagawin. Merong gagawin si Yahweh sa sitwasyon ng kanyang bayan. At alam din dito, no, ng propeta na hindi niya to hayaan na manatili sa ganong sitwasyon. So, ganon din po tayo, no? Tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan at yun po ay normal, no? Normal sa isang mananampalataya. Kaya nga, wag nating hahangarin na wag tayong pahirapan ng Diyos. Hindi po ano yun, no? Kumbaga, hindi po yun ang karakter ng isang mananampalataya o buhay ng isang mananampalataya dahil tayo nga po ay hinuhubog, no? Tayo ay idinadaan sa proseso upang maging dalisay, no? Yan, yung pagpapakabanal. Kaya, yun yung laging tanong namin, ha? Kung hindi ka nakakaranas ng kapighatian, pwede mo tanongin yung sarili mo, Kristiyano ka ba talaga? No? Yan. Ito ay mas nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pamamagitan niya ay ito yung hinihingi ng propeta Isaiah na tugunan ang kanyang panalangin para sa kanyang bayan. So inilalarawan dito ang iba't ibang damdamin na ni propeta Isaiah sa kanyang pagpapahayag, no? Yan. So sa aspeto nga po, dapat tayong magtiwala sa Panginoon gaya ng mga pangako niya sa Mateo 11:28-29, no? Hali kayo mga nabibigatan, no? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So John 1:12, so John 10:28-29, no? Yan, makikita natin kung gaano po ay mahalaga yung mga pangako ng Diyos na kasigurado ng buhay na binabanggit nga rin din sa John 3:16-18. Yan. So mahalaga na maunawaan natin ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang lingkod. At dito pinapakita ng talatang ito ang pagtitiwala ni Isaiah sa karakter ng Diyos. Naniniwala siya sa kanyang habag, kaya siya patuloy na humihiling at umaasa sa kanyang pagkilos. Tandaan, ang talatang ito ay bahagi ng isang panalangin at isang panaghoy ng propeta. At yun nga po, no, tulad ng mga mapag-aralan natin, ito ay nagsusumamo ang propeta kay Yahweh sa kanyang banal na intervention para sa kanyang bayan sa sitwasyon nito na talagang totally walang makitang yung kabigatan ng mga tao ito ay nandoon, no? At nandoon yung pagkaapurahan. So inilalarawan ng propeta ang paggawasak at pagkasira ng Israel at nakiusap siya sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan at iligtas sila mula sa kanilang mga kaaway. Dito may tanong ang propeta
no? Patuloy na tanong, patuloy na kung pipigilan ba ng Diyos ang kanyang galit at hindi na mamamagitan para sa kanyang bayan, no? Nandun yung tanong dito sa talatang ito. At yung yung pigil na salita, no, yung pagpigil o pigilin ay nagmumungkahi ng isang pakiramdam ng pag-control o yung ano, pagpigil na parang nag-aalangan ang Diyos na kumilos. Ayan. So, ang tanong na tahimik ka ba o manatili ka bang tahimik ay lalo nagbibigay diin sa pagkaapurahan. So, desperation ng propeta at dito ay nakikita natin yung tindi, no, ng sitwasyon ng kanyang bayan. Dito sa esensya, tinatanong niya kung patuloy na mananahimik ang Diyos sa harap ng pagdurusa at paghihirap ng kanyang bayan. So, ito nga po ay ang pareral ng tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan ay nagsasalita sa tindi. Yan, no? Walang specific percentage, pero ito po, nagpapakita ito ng tindi ng kanilang nararamdaman o nararanasan, no? Na kanilang patuloy na tinitiis. So, ang salitang hirap ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng matinding kabigatan at pagkabalisa. At I think meron na tayong mga sitwasyon sa buhay natin at tayo ay patuloy na nabibigatan. Magandang gabi, Sister Irene. Yan. Salamat sa iyong pag-join. Yan. So, ang propeta ay may mahalagang tanong kung patuloy ba ng Diyos na hayaan na magdusa ng labis ang kanyang bayan o kung siya ay kikilos upang ito ay bigyan ng ginhawa at kaligtasan. Pero dito, ito nga po ay may temang nakapaloob sa talata na at kabanata ay kinabibilangan ng pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Dahil sa kanilang kasalanan, ito po yung naranasan nila noon, no? Sila ay hinayaan, sila ay nasakop, nasira ang kanilang mga templo, kanilang lungsod, at ito nga po yung naging resulta. Kaya sila nandito sa sitwasyong ito na ang propeta Isaiah ay nagsusumamo, no? Nananawagan ng agarang pagkilos ng Diyos. So, ganun din tayo minsan eh. At pag tayo ay nasa sitwasyon na sagad na tayo, sobrang drain na tayo, exhausted na tayo, no? Tandaan natin yung word na sagad, no? Sagad pa rin tayo aasa. Walang iba, no? Hindi sa ating mga sarili, hindi sa sino mang mga tao dito sa mundo. Ayan. So, kaya bilang mananampalataya, maunawaan natin ang mga bagay na ito na sa likod ng o sa kabila ng kanilang kasalanan ay nararanasan ang matinding sitwasyon. So, paalaala ng Panginoon, paalaala ng propeta sa talatang ito na tayo ay manatili na umasa sa Diyos at huwag ihiwalay ang ating mga desisyon sa Kanya. Palagi nating iasa at ipagkatiwala ang anumang bagay na meron tayo sa Panginoon. Yeah. So, ang panalangin ng propeta ay sumasalamin sa malalim na pananampalataya at tiwala ng mga tao sa habag at kakayahang iligtas sila ni Yahweh. Mula sa kanilang kalagayan, kinikilala rin ito ang kahalagahan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. At hindi po yun nawawala, no? Laging nandun yung pagsisisi at panunumbalik sa Panginoon dahil ito lang po yung tanging paraan, no, upang tayo ay hindi magaya, no, sa mga malalagay sa kapahamakan, sa kamatayan. So again, pagbabalik loob sa Diyos bilang isang mahalagang bahagi ng pagtanggap ng kanyang awa at biyaya. Yung buhay natin dito sa mundo is temporal lang po, no? At hindi po yung buhay dito sa mundo ang sinasabi niya magiging maayos or best life, kundi sa kanyang piling, no? Kasi tayo ay namatay na yung ating katawang lupa at tayo ay magkakaroon ng spiritual na yung ating katawan ay papapalitan, no? At mabubuhay ng magpakailanman, ng buhay na walang hanggan. So habang pinapayag ng propeta ang sakit at pagdurusa ng mga tao,
pagdurusa ng mga tao. Tinuturo rin niya ang isang panahon ng pagpapanibago at pagtubos. At ito po yung mangyayari na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang aklat ng Isaiah ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Mesiyas ay, yun nga po, no? Kaya mayroong Kristo or Christ, the Messiah, no? At ang pangwakas na pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos. Sa makatuwid, habang ang kasulukuyang mga pangyayari ay maaaring puno ng kawalan ng pag-asa at paghihirap, mayroong pakiramdam ng pag-asa at kumpiyansa sa pangwakas na pagliligtas ng Diyos, no? At na-identify dito, no, yung bawat pakiramdam. Pero again, ang mananampalataya dapat ay sa Diyos lamang, patuloy na umaasa. Ang simbolikong paraan, ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalaala ng kalagayan ng tao at ang pangangailangan para sa banal na intervensyon. At dito ay binibigyan diin na nito ang mga limitasyon ng pagsisikap ng tao. Yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Na yung madalas pag nandun tayo sa desperation, no? I mean, yung drastic move na ang tawag, no? Ikaw na yung nagde-decide, ikaw na yung namimili at hindi mo na dinudulog sa Panginoon. That's why minsan ito po ay nagiging mahina, no? Walang matibay na pundasyon kasi hindi natin pinagkatiwala sa Diyos. Yan. So ito ay isang sitwasyon ng agaran o pagkaapura ng pagkilos ng Panginoon dahil sa kanilang matinding pagkahirapang nararanasan. Sa awit 13 verse 1 to 2, sumigaw si David sa Diyos at na nagtanong kung gaano katagal siya manatiling tahimik. So makikita natin may halos same ng pagtatanong at yung pagsusumamo na ni Haring David at dito ni Propeta Isaiah. Sa Habakuk 1 verse 2 and 3, kinalulungkot ng propeta ang tila hindi pagkilos ng Diyos sa harap ng pagdurusa at kawalan ng katarungan. Halos, di ba, makita natin na yung walang nararamdamang pagkilos, no? Kasi nga, dahil siguro sa kanilang kasalanan. Mga panaghoy, o Lamentation 3 verses 31 to 33, hindi tinatakwil ng Diyos magpakailanman ng kanyang habag at awa ay nagdudulot ng pag-asa, no? Hindi po porket nananahimik, no? Walang ginagawa ang Diyos. Tandaan natin, perfect po lagi ang kanyang plano, no? Plinano na niya yan noon pa. Sa Isaiah 30 verse 18, nais ng Diyos na maging maawain at nagpapakita ng habag sa mga naghihintay sa Kanya. At Lucas 18:7-8, tinuturo ni Jesus na magdadala ang Diyos ng katarungan sa Kanyang mga hinirang na humihiyaw sa Kanya. So, naririnig ng Diyos, no? At alam ng Diyos kung ano yung gagawin dahil yun nga, no? Umaasa sa Kanya yung mga tao. Ayan, so sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon, again, ito po ay isang paalaala na ayos lang na dalhin ang ating mga hilaw na emosyon at mga tanong sa Diyos. Ibig sabihin, nandun tayo sa dulog sa Panginoon. Sa Kanya tayo nagkikwento. Sa Kanya tayo mas dumadaing. Sa Kanya natin binubuhos yung ating kalungkutan, no? At yun po yung kagandahan nito dahil mas nagtitiwala tayo sa Panginoon. Mas nakikita ng Diyos na tayo ay sa Kanya umaasa. Ayan. So kahit na parang tahimik siya, tinitiyak din ng talata. Magandang gabi, Kuya Jugs. Ayan. Ayan. God bless po. Tinitiyak din ng talata sa mga mananampalataya na ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagpapabaya. Ang kanyang tiyempo ay perpekto. At ang kanyang mga plano para sa pagpapanumbalik at katarungan ay tiyak. So, niyayahan nito ang mga mananampalataya tayo, no? Na magtiwala sa Kanya. Ano mang oras, ano mang sitwasyon, sa Kanya lang po tayo
aasa at magtitiwala at tatawag. Yan. So, paano ba ito nauugnay sa ating mapagmahal na Diyos? Ito po ay sumasalamin sa pag-asa na ang pag-ibig ng Diyos ay mag-uudyok sa Kanya na kumilos. Kahit sa gitna ng paghatol, ang pag-ibig ng Diyos ay manatiling hindi nagbabago. Ang Kanyang disiplina ay hindi nilayon upang sirain, kundi upang itama at ibalik ang Kanyang bayan sa Kanya. Yun po lagi ang ang purpose o layunin ng Diyos, no? Hindi upang totally sirain, kundi ito po ay pagpapanumbalik o restoration. Yan. So, tandaan na Panginoong Hesus ang pangwakas na sagot sa pakiusap na ito. Ang pakiusap dito sa talatang ito na nagsusumamo ang propeta Isaiah, no? Sa pamamagitan siyempre ng Misaya, ng Panginoong Hesus, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay pinapakita dito na hindi pinigilan ng Diyos ang kanyang sarili o siya ay nanatiling tahimik, bagkus binigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang ito ang maging tugunan o ang maging tugon niya doon sa pagsusumamo ng propeta para sa kanyang bayan. Kumilos ang Diyos ng may katiyakan upang tugunan ang parusa para sa mga kasalanan na nag-aalok ng kapatawaran at pakikipagkasundo sa lahat na naniniwala sa Kanya. Sa mga taga-Roma 5:8-9, ang pagbabalik ni Jesus ay magdadala ng pangwakas na resolusyon sa lahat ng pagdurusa at kawalan ng katarungan na tinutupad ang pananabik na ipinahayag sa talatang ito. So, pahayag 21 verses 3-4. Yan. So, ang talatang ito ay isang makapangyarihang panawagan para sa sa awa na nagpapaalala sa mga mananampalataya na bumaling sa Diyos. Diba? Nakakailang ulit na po tayo, no? Sa Diyos lamang umasa, dumulog, tumawag, magkwento, umiyak, at syempre bibigyan niya tayo ng kapahingahan, no? Yan. So dito ay nagpapaalala sa mananampalataya sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos na may katapatan at pag-asa, no? Yung nananalangin ka ng tapat at yung pag-asa mo ay nasa Kanya, no? So yun po yung mahalaga na maunawaan natin dito sa bahaging ito. At ang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig at kahandaan nakahandaang kumilos ng Diyos para sa Kanyang mga tao. Yan. So bilang konklusyon, ang talatang 12 ay isang madamdaming pagpapahayag ng desperasyon na desperadong pakiusap sa Diyos na makialam at magdulot ng kaligtasan para sa Kanyang bayan. Pinapahayag nito ang matinding paghihirap at sakit ng propeta at ng kanyang bayang Israel, habang itinuturo nito ang pag-asa at tiwala nila sa sukdulang katarungan at pagtubos ng Diyos, no? Ang dulo pa rin po ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang dulo pa rin ito ay siyempre hindi sa ating mga sarili, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagdadala ng walang kupas na mensahe tungkol sa pangangailangan na pananampalataya at pagsisisi at pagtitiwala sa providensya ng Diyos. Tayong mga tao po ngayon, no? Madalas tayo natatalo ng emosyon, natatalo ng pagkaapura, no? Pero again, ang tunay na source, ang tunay nating kailangan ay ang Diyos lang. Kasi siya lang nakakalam ng lahat at sa Kanya nagmumula ang lahat, no? Yan. So, ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at naghihikayat sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Yan. So, sa pagtatapos po ng buong kabanata ng Isaiah 64, ito ay nagtatapos sa isang madamdamin at rhetorical na tanong, no? Yung series of question, no? Na nagbubuod sa desperadong pag-asa ng mga tao. Ang mga tanong ay nagpapahayag ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at matinding pangangailangan para sa interbensyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong kung pipigilan ba ng Diyos ang kanyang sarili o patuloy na magpapataw ng parusa.
Ang panawagan na ito ay lubos na emosyonal na sumasalamin sa diwa ng paghangad ng tao para sa banal na kapatawaran at ang pagpapanumbalik ng pabor ng Diyos. Sa malalim na interpretasyon, ito ay isa sa mga pangunahing tema ng kabanatang ito ay ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa pagitan ng banal na hustisya at awa, mahusay na naglatalakay ng kabanalan, ang kabanata ang kalagayan ng tao na minarkahan ng kasalanan dahil sa kasalanan ay kanila itong naranasan at ang bunga ng pagdurusa. Gayunpaman, sabay nito binibigyan diin ang pag-asa para sa banal na awa at isang pagtubos na hinahangad sa pamamagitan ng pagsisisi, pagkilala sa sukdulang awtoridad ng Diyos at mga mapagpakumbabang pagkilala sa kahinaan ng tao, no? Yung pagtanggap natin na hindi natin kaya kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang ating kailangan sa lahat ng sitwasyon. Ang panawagan sa Diyos na buksan ang langit at bumaba sa simula ng kabanata ay sumasalamin sa isang malalim na paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na radikal na babaguhin hindi lamang ang mga pisikal na katotohanan, kundi pati na rin ang spiritual na kalagayan. No? Nandun palagi po yung restoration at yung pagpapanumbalik para sa mga tao. No? Yan po ang laging pinapaalala ng propeta dito sa bahaging ito, no? At sa lahat naman na ating pag-aralan sa Book of Isaiah. So ang unang sigaw na ito ay nagtatakda ng tono para sa pag-unawa ng ugnayan ng tao at sa banal at ng banal sa buong kabanata. So isa na nakabatay sa hindi mahulaan at napakalaki na intervention ng isang soberanong Diyos. Again, ito nga po yung pagdating ng Misaya na ito ay nangyari na, no, sa panahon natin. Nangyari na po ito. No? Pero sa panahon ni Isaiah ay propesiya po ito. Ayan. So, ang pag-alala sa mga nakaraang gawa ng Diyos na gumanap ng isang kritikal na papel sa paghubog ng kasalukuyang panawagan na iniugnay ito sa makisisayang pagpatuloy na ipinapaalala nga po nito ang mga tao na ang mga mambabasa na ang banal na katapatan na isang likas na aspeto ng kalikasan ng Diyos. At nakikita natin yung panawagan, no, ng Isaiah dito sa 64 na tanging ang Diyos lamang ang ating kailangan. Yan, so ang tahasang pag-amin, magkilala sa kasalanan ay ito po yung pinakamalaga sa lahat. Kasi kung hindi natin to ma-realize or ma-acknowledge, tayo po ay bulag pa sa kasalanan, no? Ayan, so ang pag-alala ito ay ang tahasang pag-amin ng kasalanan ay kapansin-pansin din dito sa kabanatang ito. Isang matatag nitong realism, no? Realismo. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga matuwid na gawain sa maruruming basahan, na-discuss nga po natin na dahil sa kasalanan, anuman ang kabutihan o dami ng ginawang kaayusan o kabutihan ng tao, ito ay walang pinagkaiba sa maduming basahan, no? Yan. So ito ay isang paalaala sa ating lahat na tayo ay magtiwala sa Diyos at patuloy na manguna siya sa ating buhay. Ito ay nilalantad dito ang pangunahing paniniwala ng theological na ang kaligtasan ng tao ay lubos na nakasalalay sa banal na biyaya. Sa halip, sa merito, no? Sa halip o sa hindi sa merito ng tao. So ang pananaw na ito ay isang malapit na naayon sa mga pangkaunawang pananampalataya sa biyaya at pagtubos na ipaliwanag sa bagong tipan. So yun nga po, no, at ito yung nire-recap na natin yung buong kabanata. At ang metapora nga po, no, bilang isang ama ay isang palayok, no? Tayo yung palayok na ito ay tumutukoy sa kanyang magiging magpapalayok na itatama niya, no? Kaya niya tayong baguhin sa pamamagitan ng kanyang design, no? So
ito ay paglawak, ay ito ay ang magpapalayok ay nagpapakita ng masalimuot ng pagkilos at paglawak o dynamics ng otoridad, pangangalaga at kapangyarihang mabago na likas na relasyon, banal na pagkatao, divine intervention, divine human relation. Yan. So itinataas ng metaporang ng Ama ang papel ng Diyos na higit pa sa legal at moral patungo sa personal na pangangalaga pangangalaga, habang binibigyan diin ng metapora ng magpapalayok ang mga pangyarihang otoridad ng Diyos na muling hubugin at baguhin. Yan. Sa matingkad na paglalarawan ng kabanata ng paggawasak ay nagsisilbing nagpapatingkad kapwa sa bigat ng kalagayan ng mga tao at sa laki ng inaasam na banal na intervention. Sa kadahilanan na sila ay patuloy sa kasalanan, sila ay nakaranas ng kabigatan na ngayon ay sila ay umaasa at nagsusumamo sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pagtuon sa sagradong pagkawasak ng sayon at ang mga templo, binibigyan diin ng talatang ito ang lawak kung saan ang distansya mula sa Diyos ay nakaapekto sa bawat aspeto ng buhay pang komunidad. Kaya tayo ay pinapaalalahanan po na ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Dahil tayo ay nakakagawa ng kasalanan, patuloy na ito tayong nilalayo o nililihis mula sa Panginoon. At ito ay dinidiin sa mambabasa ang kritikal na pangangailangan para sa pagpapanumbalik at banal na awa. Sa malalim na theological na epekto ng kabanatang ito, dahil binubuod nito ang matinding pananabik ng mga Israelita sa pamagitan ng Diyos at ang pagkilala sa kanilang pagiging makasalanan, ang kabanata ay nagsisilbing isang panaghoy at panalangin. At din nga po, pagsusumamo ang umikot dito, ito yung ang pagtawag sa Panginoon sa kanyang banal na intervention. Ito ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Panginoon, tunay na otoridad niya, at dito ay pinapahayag nito ang isang desperadong pananabik ng desperadong pananabik na ihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Okay, so panghuli, ang mga rhetorical na tanong na inilahad sa konklusyon ng babanata ay hindi lamang sumasaklaw sa desperasyon ng tao, kundi nagpapakita ng likas na paniniwala sa potensyal ng Diyos para sa habag, isang pangunahing katangian ng banal na nauunawaan sa loob ng tipa ng relasyon. Sa buod na kabanatang ito ay isang malalim na nakapupukaw na kabanata sa mayaman sa theological, emotional at spiritual na lalim. Masusing hinabi nito ang pag-amin, panaghoy at pag-asa. Yung pag-amin sa kanilang sa kasalanan, panaghoy o pagsusumamo sa banal na intervention ng Diyos at yung awa ng Diyos. So, ang kabanatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang palaala na hindi maiiwasang ugnayan sa pagitan ng pagkakamali ng tao at banal na biyaya. Yan. So, okay. At sa bahaging ito, tayo ay maraming natutunan, lalo-lalo na ang pagkilala ng tao sa kilalanin ang ating pangangailangan sa Diyos, kilalanin ang hangang kapangyarihan ng Diyos, yakapin ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Yung paglapit natin na tayo ay nangangailangan at hindi nagmamalaki. Humingi ng kapatawaran sa Diyos, siyempre yung pagsisisi at pagtiwala sa katapatan ng Diyos. Na anuman ang sitwasyon, alam nating tapat ang Panginoon. Magtiwala at linangin ang puso ng pagsamba, maging matyaga sa takdang panahon ng Diyos, pagnilayan ang nakaraang katapatan ng Diyos, yung mga nagawa niya noon. At again, hindi po ito nagbabago. Hindi po nagbabago ang Panginoon. At pagyamanin ang komunidad at pamamagitan, asahan ang pangwakas na pagtubos
ng Diyos. Again, ang kabanatang ito ay nagsisilbing isang madamdaming paalaala na pangangailangan para sa banal na interbensyon sa harap ng kasalanan ng tao. Binubuod nito ang isang panaghoy ng komunidad na sumasalamin sa mga pakikibaka ng mga tao sa Israel habang itinuturo rin ang pag-asa ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Kaya inanyayahan ng kabanata ang mga mananampalataya, ang mga nag-aaral, ang mga magbabasa na pagnilayan natin, mag-reflect tayo sa ating mga sariling relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga po yung assessment, yung pagsusuri na mas kinikilala ang kasalanan habang sabay na hinahangad ang kanyang nagbabagong presensya. Again mga kapatid, sa kabanatang ito ay huwag nating kalimutan na ang pagsusumamo, ang paghingi ng kapatawaran, ang banal na intervention ng Diyos ay ito yung umiingay, no, dito sa kabanatang ito. Kaya mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral na sana po sa kabuuan ng 12 talata ng Isaiah 64 tayo po ay natuto, naunawaan at ating isapuso ang mga pahayag na ating narinig, ating natutunan sa kabanatang ito. Maraming salamat po at bukas po ay magsisimula tayo sa panibagong kabanata na 65 na kabanata. Pang 65 chapter po ng Isaiah. No? So yan po, tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, nakila sa lahat. Maraming salamat po sa tagumpay ng pag-aaral na ito. Pinaunawa mo sa amin, Panginoon, na sa iyo lamang kami patuloy na umasa, magtiwala. Ang aming pag-asa ay sa iyo lamang. Ang pagpakumbaba na paglapit sa iyo, ang pamumuhay na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buong chapter 64. At samahan niyo kami bukas sa panibagong kabanata, chapter 65, Panginoon. Marami natutunan ang bawat isa at ito'y maipamuhay at mapagbigay ng kaluguran sa iyo. Maraming salamat po, Lord, sa iyo lang ang paborito rangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor Nanding, Princess, Sister Irene, sa lahat po na naka-join. Tayo po yung magsama-sama muli bukas, alas 8 po, no? 6:30 lang po yung weekends natin. Pero ang weekdays natin is 8 p.m. So maraming salamat po. Sa Diyos lang papulit parangal.